niyo ba na sa Ontario ngayon, sa maraming kaso, pwedeng makalabas ng isang taong kinasuhan kahit wala siyang nilalabas na cash bail, basta pumirma siya at mangakong magbabayad lang kung lalabag siya sa batas? May push sa Ontario ngayon na baguhin ang sistema ng piyansa. Sa bagong proposal, kailangan ng mag-deposit ng full cash bail bago makalabas ang akusado. Sa Toronto pa lang, mahigit 1,200 offenders na ang minomonitor sa bail dashboard ng mga pulis ngayon. Kasama na ang daang-daang may firearm cases. Sabi ng Toronto Police, fail to comply with release orders na ang third most common charge na nakapartner ng firearms offenses. Sa nakaraang taon, mahigit 21,000 bail compliance checks ang ginawa ng mga pulis. At sa dashboard nila ngayon, nasa 1,200 plus ang offenders. Kabilang na dyan ang 677 na may firearms cases. Malinaw na marami ang nakabail na hindi sumusunod sa mga kondisyon. Matagal ng reklamo ng mga pulis at mga premier sa Canada na may mga violent repeat offenders na paulit-ulit nang nahuhuling may baril o gumagawa ng krimen habang nakapiyansa. Kaya nag-push sila sa federal government para sa bail reform. Kasama na dito ang mga bagong rules na mas pinadaling i-detain ang mga taong may history ng serious violent at firearms offenses. Pero sabi ng civil liberties at legal groups, kung gagawin mong mas cash-heavy ang pagpiyansa, risk na maging two-tier ang system na ito. Isang justice system para sa may pera at isang para sa wala. May question din kung hanggang saan ba ang power ng province dahil federal law pa rin ang nagsiset ng bail rules. At kahit may mas mahigpit na federal rules, wala pang malinaw na data na ang paghihigpit ng bail mismo ang direktang nagpapababa ng violent crime. Sa basic na paliwanag, ang bail o piyansa ay pahintulot na lumabas ka muna habang inihintay ang trial. Kapalit ng mga kondisyong kagaya ng curfew, no contact, no weapons, at minsan financial promise. Karaniwan sa Ontario, recognizance ito. Ibig sabihin, pangako na magbabayad ka kung hindi ka susunod sa kondisyon, pero hindi mo kailangan maglabas ng cash upfront, maliban na lang sa ilang special na sitwasyon. Simple lang naman ang gusto ng isang Ontarian. Ligtas na subway, ligtas na kalsada, ligtas na school route na dinadaanan ng mga anak mo. Kapag naririnig mong may repeat offender na nakapiyansa, naiintindihan mo kung bakit mas attractive yung idea na magbayad muna ng bail bago makalabas. Pero kung ikaw naman ang kapamilya ng na-charge na kahit hindi pa napapatunayang guilty, pwedeng mga hulugan ito na matagal kang nakakulong o matagal na nakakulong yung kapamilya mo bago pa magsimula ang trial kung wala kang cash on hand para sa piyansa. Maraming immigrants, kasama na dyan ang mga Filipino-Canadians. Dagdag na pressure ito sa buhay na punong-puno na nga ng renta, remittances, 2 o 3 trabaho. Isipin mo, bago kang dating, minimum wage ang kita. Tapos may kaso ka na kahit minor offense pa lang, may karapatan ka pa rin sa reasonable bail. Pero paano kung wala ka talagang perang maipon? Dito pumapasok yung takot na baka hindi lang safety ang nasusukat, kundi kung gaano kakapal ang wallet mo at kung gaano kabilis makaproduce ng bail money. Tiningnan din natin kung anong makakalap ng AI tungkol sa issue. At narito ang kanyang naging sagot.
Ang mga ordinaryong citizens, basic lang naman ang gusto. Makauwi ng ligtas, makatulog ng tahimik, at umasa na alam ng gobyerno ang kanilang ginagawa. Paano kaya pwedeng matigil ang paghahasik ng lagim ng mga repeat offender habang binabalanse ang karapatan sa reasonable bail? Sa dulo, lumalabas na hindi lang piyansa ang kailangang ayusin, kundi pati bilis ng hustisya, kalidad ng bail supervision, lalo na ang mental health at addiction services, at pati na rin access sa housing. Tila mas importanteng pagtuunan ng pansin ang mga issue bago pa man ang isang tao ay maging isang kriminal.